Panginoong Diyos, hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na salita, Panginoon, ay magamit namin sa pagtuturo, sa pagtutuwid at paghubog sa landas ng kabutihan at sa landas ng katwiran, Panginoon, upang kami maging mga lingkod mo na handa upang gumawa ng mga mabubuting gawa. Ang ating dila ay may kapangyarihan. Maaari itong bumigkas ng himala, ng kagalingan, ng kaunlaran, ng pagpapala at ng tagumpay. Ang sabi nga ng mga salita ng Diyos sa Kawikaan 18:21, ang salita ng tao ay makapagdiligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Hindi lamang mga mabubuting bagay ang maaari nating salitain, ngunit maaari din mga masasamang bagay. Kaya nararapat lang na maguhin natin ang ating mga salita. So, dapat mag-pronounce tayo ng biyaya, ng pagpapala, at ng tagumpay, hindi ang kabaligtaran nito. Aanihin mo ang mga bunga nito ng iyong mga salita. Kaya nararapat lamang na kung magsasalita tayo, dapat mga mabubuting bagay, yan, ang ating salitain, sapagkat ito ay may kapangyarihan at maaari itong mangyari. Kung ano ang ating sinalita, ito ay eventually magaganap at mangyayari. So, halimbawa, sabihin natin na wala akong pera. So, maaaring mangyari nga na mawalan tayo ng pera or wala tayong pera. Ngunit kung sasabihin natin, nakabaligtarin ito na sapat ang biyaya ng Diyos at ang habag ng Diyos, dapat ang biyaya ng Diyos, so ito ay mangyayari sa atin. Tingnan natin ang kasaysayan ni Zacarias. Yan, mula sa aklat ng Lucas 5 hanggang 15. So, si Zacarias ay ang asawa ni Elizabeth. Yan, so isang araw dumating sa kanya si Anghel Gabriel upang ibalita sa kanya na ang kanyang anak na si Elizabeth ay magdadalang tao. At sila'y magkakaanak at pangangalanan nila itong Juan. At siya ang maghahanda ng landas para sa Panginoong Hesus. Ngunit hindi makapaniwala si Zacarias. Sabi niya, paano ako makakapaniwala dito? Samantalang matanda na ako, ganun din ang aking asawa. Paano pa kami magkakaanak? So, kumbaga, hindi siya makapaniwala sa balitang sinabi sa kanya. So, dahil doon, sabi ni Anghel Gabriel, dahil sa kawalan mo ng pananampalataya, ikaw ay mapipipi at hindi makakapagsalita hanggang sa ang lahat ng sinabi ko ay magkaroon ng kaganapan. Kaya siya nga ay napipi hanggang sa ipanganak ang kanyang anak. Mapapansin natin na sa kanyang pananalita, good news na magandang balita ang sinasabi sa kanya. Ngunit kulang siya sa pananampalataya, hindi siya makapaniwala sa balitang inihatid sa kanya mula sa Panginoon. Kaya ang nangyari sa kanya is napipi siya. Kaya may kapangyarihan yung ating mga salita na maaring ito ay makalikha ng mabuting bagay o makalikha ng di mabuting bagay. Kaya una pa lang, sa ating pagsasalita, kailangan naging positive. Iwasan natin ang negative because we are pronouncing kung ano yung maaring mangyari sa ating buhay. Sinasalita natin kung ano ang maaring maganap sa ating buhay. Yung bunga na ating aanihin. Tingnan naman natin si David.
Yan. So, alam natin yung kwento ni David sa unang Samuel 17, kung saan siya ay lalaban sa mga Pilisteo. Yan, kung saan ang mga kalaban niya ay isang higante, napakalaking tao, na 9-footer na si Goliath. Samantalang siya ay paslit pa lang, maaring teenager pa lang siya nito, panahon na ito. Pinagsusuot siya niya ng baluting pandigma, pinagdadala ng shield, ng kalasag at ng espada. Ngunit pinili ni David ang dalhin lamang ang kanyang tungkod at ang kanyang tirador upang labanan ang mga Pilisteo at itong si Goliath. Dahil hinahamon nila kung sino man ang makakatalo kay Goliath, yan. So aatras yung mga Pilisteo kung may tatalo kay Goliath. Kaya yung lahat ng mga Israelita, yung mga sundalo, walang makalaban kay Goliath. Ngunit ang batang si David, dahil sa meron siyang pananampalataya sa Diyos, meron siyang tiwala sa Diyos, nakahanda siyang lumaban para sa pangalan ng Panginoon. Kaya nang dumating siya doon sa lugar na yun, kasi lahat ng mga sundalo ay natatakot lumaban kay Goliath. Kaya nang dumating siya, nakita siya ni Goliath. Sabi ni Goliath, ano ba ako? Aso na may dala ka lang patpat? Yan. So, kumbaga, hinahamak ni Goliath at mga Pilisteo si David maging ang Diyos. Ganon din sabi niya, halika dito at ipapakain ko ang laman mo sa mga ibon at sa mga hayop, sabi ni Goliath. Kumbaga nakikita nila walang kalaban-laban to. Pinagtatawanan lang niya si David. Sinabi ni David sa mga Pilisteo, dumating kayo dito at lumalaban gamit ang mga espada at mga sibat. Ngunit ako ay dumating dito at lalaban sa inyo sa pangalan ng Panginoong Diyos, ang Diyos at ang army ng Israel na inyong minamaliit. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, makikita natin doon, sa pamamagitan ng salita ni David, na andoon yung kapangyarihan ng Diyos, na andun yung kanyang pananampalataya, yung kanyang tiniwala, na kasama niya ang Diyos, na siya ay magtatagumpay. Sa pamamagitan ng salita niya, makikita natin na confident siya, na andun yung power, yung kapangyarihan, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung naniwala lang siya sa mga sinasabi ng iba na hindi mo kaya yan, yung higante na yan, bata ka pa, diba? Wala kang magagawa. Kung naniwala lang siya sa mga negatibong bagay na sinabi sa kanya, hindi siya lalaban. Ngunit dahil ang pinaniniwalaan niya ay ang kapangyarihan ng Diyos, na siya ay magtatagumpay, kaya siya ay lumaban. Lumalaban siya sa ngalan ng Panginoon. Yan, sabi niya, ang araw na ito, ngayong araw na ito, ang Diyos ay ibibigay kayo sa aming mga kamay. Kaya ikaw, Goliath, ay pupugutan ko ng ulo ngayong araw na ito. Yan, at kayo ang papakain ko sa ibon at sa mga mababangis na hayop. Yan ang sabi ni David. At sabi niya, at ang buong mundo at ang Israel, yan, ay malalaman na ang Diyos ng Israel ang nagligtas sa amin. Yan, ililigtas kami ng Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa amin. Hindi ang mga sibat o ang espada, kundi ang Diyos ang sa amin ay magliligtas. Dahil ang laban na ito ay sa Panginoon.
at siya ang magbibigay sa iyo, sa inyo, sa aming mga kamay. Yun ang proclamation ni David. Yun ang kanyang paniniwala. Yun ang kanyang pananampalataya. At ito nga ay nangyari. So sa isang bato, sa pamagitan ng isang bato at ng kanyang tirador, yan ang higanting si Goliath ay bumagsak sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Yan, at nagtagumpay si David sa giyerang ito, sa laban na ito, sapagkat kasama niya ang Diyos. At nangyari kung ano ang kanyang sinambit. Ibibigay kayo ng Panginoon sa aming mga kamay. Ang laban na ito ay sa Panginoon. At kami ay magtatagumpay. At ito nga ay nangyari. Sapagkat ito ang kanyang pininiwalaan, ito ang kanyang sinasalita. At hindi siya naniwala sa mga negatibong pinaniniwalaan ng iba, kundi sa Panginoon siya lubusan ng tiwala. At ang kanyang mga salita at ang kanyang pananampalataya ay naghatid sa kanya na nagtagumpay. Mga buhay, may mga kinakaharap din tayong mga higante. Diba? Maaaring wala tayong kalabang literal, ngunit ang kinakaharap natin ay yung ating mga kalaban tulad ng mga suliranin, ng mga problema, ng mga sitwasyon sa buhay, ng mga kahirapan sa buhay. Tulad nito, ang sitwasyon na to ng COVID-19, marami ang nawala ng trabaho, marami ang naghihirap, marami ang nahirapan, marami ang nagkulang. Yun yung mga dumating sa atin na mga giants, iba mga higanteng suliranin, mga higanteng mga sitwasyon na ating kinakaharap. Yan. Nandito, 2,000, 3,000, 1,500, pero puro bills. Puro bills. Walang pambayad sa bills. Diba? Ang bills na meron tayo ay mga bayarin, hindi pera. Yan, wala na tayong pera dahil nga sa mga wala ng trabaho at mga iba't ibang sitwasyong naararanasan natin. Ano ba ang ating dapat na maging reaksyon dito? Yan, maraming mga negosyo ang nagsara o kaya nahinto, nalugi dahil nga dito sa pandemic. Yan, kahit maliliit o malalaking negosyo ay apektado sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa, hindi lang ng bansa, ng buong mundo. Ano ba ang ating magiging reaksyon dito? Diba, maghihina na ang ating loob. Yan, dahil sa ating hirap na dinaranasan, mawalan tayo ng pananampalataya, malulungkot. Ating mga iniisip at mga nararamdaman tulad ng frustration, pagpapagod, ng sakit, ng kalungkutan, ng galit, ng pagdurusa, ng kabiguan, ng kapighatian, kawalan ng kagalakan, ng paghihinagpis. Ito ay magdudulot sa atin ng karamdaman, di ba, ng depresyon, ng stress, at maaring mas malubhang karamdaman pa sa ating pisikal na pangangatawan. Kaya kailangan ito ay ating kontrahin, paglabanan, at pagguhin upang hindi ito makaapekto sa atin. Bagamat ating nararanasan, ngunit hindi natin dapat salitain ang mga damdamin ito, kundi salitain natin ang mga kabaligtaran nito. Isang ina ng pastor ang nagbigay ng kanyang patotoo. Yan, itong inang ito ay dumaranas ng cancer. Yan. Ngunit kapag may magtatanong sa kanya, kumusta ka na? Ano ang pakiramdam mo? Ang sasabihin niya ay, oh, magaling na ako, malakas ako, pinagaling na ako. Ngunit hindi ito ang totoo niyang nararamdaman. Ang totoo ay siya'y nagdurusan, sasaktan, nahihirapan. Talagang nahihirapan siya sa karamdaman. Ngunit ang kanyang pinaniniwalaan at sinasabi ay, magaling na ako, okay ako, malakas ako,
Kaya after 38 years, hindi siya nailagpo ng cancer. Kundi after 38 siya ay naging malakas, malusog. Naranasan niya yung kagalingan mula sa Panginoon. Dahil sa kanyang pananampalataya, ito ay kanyang binilikas. Yan, ito ay kanyang pinaninindigan. Yan, at kung ano ang kanyang binilikas, kung ano ang kanyang pananampalatayaan, ito ay naganap at naghimala sa kanyang buhay. Yung kanyang pananampalataya sa Diyos, na pinapakita niya sa kanyang mga salita, pinopronounce niya sa kanyang mga pananalita. Ito ay nangyari, naganap sa kanya. Sabi nga, ang mabubuting mga pananalita ay tulad ng mga pulot. Yan, tulad ng pulot pukyutan. Ito ay makabubuti sa iyong spirito at kagalingan sa iyong pangangatawan. Kaya patuloy nating sabihin ang magagandang bagay. Yan, tulad nun sa may karamdaman. Hindi natin alam, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, kung siya nga ba ay gagaling, kung siya nga ba ibubuti, ngunit siya ay patuloy na nananampalataya. Pinopronounce niya ito araw-araw. Pinopronounce niya yung kagalingan. At naranasan niya yung kagalingan. Naranasan niya yung himala. Dahil ito ang kanyang pinaniwalaan, ito ang kanyang sinabi, at ito nga ay naganap sa kanya. Simula ngayon, baguhin na natin yung ating mga kaisipan, yung ating mga pananalita, maging yung ating damdamin at yung aksyon, di ba, na nagdudulot lamang sa atin ng kahirapan, ng kabiguan at ng pagkatalo. Kailangan ay baguhin natin ang ating mga paniniwala at pinaniniwalaan. I-erase na natin yung mga negative na salita, na damdamin, na aksyon, at magbago na tayo ng kaisipan. Yan. So, hayaan natin mag-focus tayo sa Panginoon. I-transform natin yung ating mga pananalita, yung ating kaisipan, yung ating damdamin, at aksyon sa mga positibong bagay. Kahit na nagdaranas tayo ng kahirapan, ng paghihirap, sabihin natin yung mabubuting bagay. Kaya ko to, magtatagumpay ako. Pagpala ng Diyos ay sapat. Yan, magtatagumpay ako. Magwawagi ako. So, lagi lamang positibo ang isipin natin. So, maaaring kabaliktaran yung ating nararamdaman, ngunit kailangan nating baguhin. Yan, i-convert yung ating damdamin, yung ating kaisipan. And eventually, mangyayari kung anong ang ating sinasalita. Yan. Maging yung ating isipan ay makukumbinsi. Diba? Sa pamagitan ng pagtatransform. Diba? Negative man yung nangyayari, pero positive yung kaisipan mo, positive yung sinasabi mo, then eventually, ito ang mangyayari at mararanasan. Ngayon, ipanalangin na natin at i-pronounce natin. Hayaan natin yung ating mga pananalita ay maging positibo. Yan, yung ating mga kaisipan at damdamin ay maging positibo. At ganun din yung ating mga aksyon. At hayaan natin na ang kapangyarihan ng Diyos ang magbago sa ating buhay tungo sa pagpapala, sa biyaya, sa pagtatagumpay, sa kaunlaran. Ako ay mahina, hindi ko to kaya, wala akong magagawa. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kaya mo ang lahat ng bagay dahil siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kaya sabihin, I can do all things because God strengthens me. Kaya ko ang lahat ng bagay dahil ang Diyos ang magpapalakas sa akin. So, sa dami mga problemang iyong pinakaharap, yan. So, parang ayaw mo nagpatuloy, suko ka na. Pero, wag yun ang sabihin mo. Diba? Ang sabihin mo, kaya ko to. Ako ay magpapatuloy. Ako ay may lakas na nagmumula sa Panginoon.
Yan, dahil sabi ng Panginoon, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan. So, ang panibagong lakas ay pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Kaya kaya mong sumugod sa laban. Ang agila, kahit na napakalakas ng bagyo, napakalakas ng ulan, yan, nagsusoar siya ng mataas. Lumilipad siya ng mataas ng mataas above that storm. Diba? Kaya kayang-kaya natin ano man yung storm o bagyo na dumarating sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ang sa atin magbibigay lakas. Ranas ka ng karamdaman. Yan. Salip na sabihin mo, I am very sick. Yan. Napakasakit. Mamamatay na yata ako. Kung nais nating gumaling, ay tayo ay magpuri sa Panginoon. Sabi nga sa Exodus 23:25, worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Panghawakan natin yan, yung mga salita ng Diyos. So, magitan lang ng ating mga pagkain at tubig, ito ay biyaya. At ang Diyos ang mag-aalis ng karamdaman. Ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan. Kailangan natin magpuri at sumamba sa Panginoon. I am healed. I am healthy. I am strong. Kahit na dumaranas ka pa ng sakit, kahit pa nahihirapan ka, pero ito ang i-pronounce mo. Ito ang sabihin natin, I am healed, I am healthy, I am strong, in Jesus' name. Katulad nga nung ina ng pastor na binigay kong halimbawa, yun ang sinasabi niya, ako ay magaling na, ako ay malakas, ako ay pinagaling ng Diyos. O pagkamat hindi pa nangyayari, pero ito ang sinasabi mo. Ito ang pinaninimpalatayaan mo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari, ngunit magtiwala tayo sa himala ng Diyos. Magtiwala tayo kung ano ang kalooban ng Diyos. At ito ay magaganap sa ating buhay. Hama ng buhay, nararanasan natin, tayo ay natatakot. Diba, parang hindi natin kaya. Yan, halimbawa, sa paghahanap ng trabaho, parang natatakot ka, hindi mo to kaya. Ngunit ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya huwag kang, ang sabihin mo, hindi ako natatakot, ang Diyos ay kasama ko. Ano man ang problema na iyong kinakaharap, ano man ang sitwasyon iyong dinaranas, huwag kang matakot dahil kasama mo ang Diyos. Ang pag-aalala ay nagdudulot sa atin ng anxiety, yan ng kabilisahan, yung lumalala pa, nagiging depression, nagiging karamdaman. Ngunit ang sabi ng Panginoon, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, sabi nga, why worry when you can pray? So, diba, yan, nawalan ka ng trabaho, ang dami mong bayarin. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ilay daw na sa Kanya kung ano yung mga suliranin mo. Hayaan mo nang ang Diyos ang lumutas ng mga yan. Sabihin mo sa pamagitan ng iyong panalangin. At sabihin mo, payapa ako, meron akong kapayapaan sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang bahalang lumutas ng lahat ng ating mga suliranin. So, sabihin mo lang yung mga request mo, kung ano ang mga kailangan mo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, i-lay down mo sa Kanya lahat ng yan. At sabi niya, ang Kanyang kapayapaan na di malirit ay iyong mararanasan. So, sa kabila ng mga suliranin at mga mahirap na sitwasyon, kaya mo pa rin maging masaya, kaya mo pa rin maging
payapa ang iyong kalooban. Dahil ito ay biyaya ng Diyos. Minsan may isip mo nag-iisa ka lang, lalo na kapag may mga kinakaharap kang mga suliranin. Yan, halimbawa, parang sa trabaho, napupolitika ka, hindi ka napopromote, hindi tumataas ang sweldo, talagang nanghihina ka, walang tumutulong sa iyo. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa Diyos 1:9, "Have I commanded you, be strong and courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." So kung wala ka mang mga kakampi dyan, ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang kakampi mo. Kaya nag-iisa ka, lagi mong isipin na I am not alone, God is with me. Ayan. So ito nararanasan ko. Kung nararanasan kong hindi tumataas yung aking sweldo, hindi ako napopromote, hindi ako nagrereklamo sa mga tao, hindi ako nagagalit sa mga tao, kundi ang ginagawa ko, lumalapit ako sa Diyos. Lumalapit ako sa Panginoon. Lord, kailangan ko ng promotion. Lord, kayo po ang magbigay sa akin. Kailangan ko po ng pagtaas ng sweldo. Sa Panginoon ako lumalapit. At ang Diyos ang nagbibigay ng promotion. Ang Diyos ang nagtataas ng ating sweldo. Kaya noong naranasan ko yon, hindi ako nakiusap sa HR or sa boss na tulungan ako, kundi sa Panginoon ako lumapit, sa Panginoon ako nakiusap. Hindi ako nagreklamo sa aking kumpanya kung bakit mababa ang sweldo, kundi sa Diyos ako nakiusap, sa Diyos ako lumapit. At ang Diyos ay tumugon. Ang Diyos ang nagtaas ng aking sweldo. Yan, mula sa 250 per hour, itinaas na ang Diyos ang sweldo sa 314 per hour. Sabi nga po, ang ating laban ay hindi sa mundong ito, kundi yung laban ng kahirapan, yung mga pagsubok, pwede natin siyang dalhin spiritually. Diba? Pwede natin ipanalo ang ating laban spiritually. Hindi mga taong ating kalaban, kundi yung mga pangyayari, yung mga sitwasyon. Kaya ang dapat lang natin gawin ay manampalataya. Diba? Huwag tayong matakot, mag-alala, kundi tayo ay magtiwala sa Panginoon. Sabi nga sa Genesis 15:1, kung sa palagay mo ay hindi ka mananalo sa laban ito, huwag kang matakot. Sabi niya, do not be afraid, I am your shield, your very great reward. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Kaya sabihin mo, I can win this battle. God is my shield. Yan, tulad ni David, di ba? Ang Diyos ang kanyang tagumpay. Ang Diyos ang bibigay sa kanya ng tagumpay. So kahit na sabi nga natin ay yung ating kalaban ay hindi natin kaya, ngunit kaya ng Panginoon ang lahat ng laban. Sa Kanya tayo magtiwala at umasa. Ito usually ang ating nararamdaman at naranasan. I am tired, nakakapagod. Pagod na ako sa dami ng problema, sa dami ng suliranin, sa dami ng dapat gawin. Napapagod tayo. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." So, salit na sabihin natin pagod na ako, suko na ako, sabihin natin, I will rest in God's love. And the Lord will give us rest. Maging sa ating mga sarili, sa ating mga physical na hitsura o kaanyuan, meron din tayong mga pagkukulang na nakikita, di ba? So, maaring hindi ka matangkad, hindi ka maganda, hindi makinis, hindi gwapo. Yan. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa halip na yun ang isipin mo, yung mga negatibong bagay. Sabi mo sa iyong sarili, I am wonderfully made. Yan. Kaya magpuri tayo sa Panginoon. I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made.
marvelous are thy works, and that my soul know right well. Yan. Pagpasalamat natin sa Diyos ang kabutihan sa pagkakalikha sa atin, at ang isipin natin ay yung ating mga magagandang qualities. Huwag yung mga negative qualities, but the good qualities. Mararamdaman mo walang nagmamahal sa'yo, diba? Pero hindi mo ito dapat isipin. Ang sabihin mo at isipin mo, God loves me. Sabi nga ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish but may have eternal life. So mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo gusto mapahamak. Kaya yung iba nadidepress, nagpapakamatay, nagda-drugs dahil iniisip na wala nagmamahal sa kanila. Ngunit ang layunin ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Dahil tayo ay minamahal ng Diyos. Sino ka man, diba? Kung ikaw man ay masama, kung ikaw man ay mabuti, mahal tayo ng Diyos. Maraming mga bagay na nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kaya ito ang sabihin at isipin natin, I delight myself in the Lord, and He will give me the desires of my heart. So, yun lang lagi ang bigkasin mo. Ano ba ang nasa ng iyong puso? Magpakasaya ka sa Panginoon. Yan. Serve the Lord. At ang Diyos ang magkakaloob sa iyo kung ano man ang iyong pinapangarap at ninanais. Sa negosyo, natanggal sa trabaho, o kaya bumagsak sa klase. Pero ang sabi ng Panginoon, the Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down. So, kailangan lang nating lumapit sa Diyos. Ang Diyos, diba, kung hinahama ka man ng iba, kung ikaw man ay sinasabi nila na wala kang mararating, wala kang gagawa, pero ang Diyos ang magdataas sa iyo. Kaya sabihin mo, ang Diyos ang bahala sa akin. Ang Diyos ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ayan. Halimbawa, ilang beses ka lang hindi natanggap sa trabaho, ilang beses ka lang hindi na-promote. Pero ito pa rin ang isipin mo. Sabi dyan, the Lord before whom I have walked faithfully will send His angels with you and make your journey a success. Kung marami mang kliyente na tumatanggi sa iyo, hindi ka nagtatagumpay sa iyong mga business deals, pero sabi ng Panginoon, ipapadala niya yung at yung iyong paglalakbay ay magiging tagumpay. So kung ano man yung journey na kinakaharap natin, asahan natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kung ano man yung business deal na yan, o trabaho, o negosyong ating pinapasok, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay kung kasama natin siya sa journey na to. Paghawakan natin yan. Sabi mo, ako'y mahirap lang, ako'y walang-wala. So, hindi natin yun dapat sabihin. Dahil ang sabi ng Diyos, every man also to whom God has given riches and wealth and has given him power to eat of it and to take his portion and to rejoice in his labor. This is a gift of God. So, tanggapin ng Diyos kahit na dumaranas pa tayo ngayon ng kahirapan, diba, nang hindi pa
mataas yung sweldo natin, hindi pa tayo nagtatagumpay sa negosyo, i-claim natin to. God will give me riches and wealth. This is a gift of God. Kadalasan nararamdaman natin yung kawalan ng pag-asa. Diba? Parang wala nang patutunguhan, wala nang pag-asa, hindi na tayo makakabangon. Pero ang sabi ng Panginoon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ang plano ng Diyos sa atin ay ang kasaganaan, ang pag-asa ng kinabukasan. Kaya yun ang ating panghawakan natin ang mga plano ng Diyos. Kaya sabihin mo, ako ay nagtitiwala at umaasa sa kaunlaran, sa pag-asa na inihanda ng Diyos para sa aking kinabukasan. Nararamdaman natin yung helpless, walang sino mang tumutulong o makakatulong sa atin. Tandaan natin to. Surely, God is my help. The Lord is the one who sustains me. So, kung wala tayong maasa ng tulong, wala tayong politikong maaasa ng tulong, wala tayong mga kaibigan tutulong sa atin, o wala tayong mga koneksyon, diba? Maaring makatulong. Ito ang isipin natin. God is the King. God is the Creator. God owns everything. God is my helper. Ang Diyos ang bahalang tumulong sa iyo. God is my helper. Minsan naiisip mong loser ka. Yan, hindi ka nagtatagumpay sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ka nagtatagumpay sa trabaho, hindi ka nagtatagumpay sa negosyo, hindi ka nagtatagumpay sa pag-ibig. Yan, nababasted. Pero ang sabi ng Panginoon, the Lord is going with you and He will give you victory. Kaya, isama mo ang Diyos kung ano man yung laban na pupuntahan mo. Kung ano man yung negosyong papasukin mo. Kung ano man yung trabahong pag-a-applyan mo. At sa Lord will give me victory. Panghawakan natin yan. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Naming banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin pagkat ipinagkaloob mo yung anak mo na si Jesus upang kami ay ligtas. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin sapagkat pinagkalooban mo kami ng kapayapaan, ng pag-asa at kagalakan. Ama naming banal, nagpapasalamat kami sa iyo dahil tinawag mo kami na iyong pinili upang iyong maging mga anak. Panginoon, nagpupuri kami sapagkat ikaw ay limitless, omniscient at omnipresent. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos, ang aming manlilikha, ang aming dakilang mga damot, ang aming ang nagkakaloob sa amin at ang aming tagapagligtas. Panginoong Diyos, nararapat lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyo, sapagkat ang iyong pag-ibig at awa ay magpakailanman. Naming Diyos, tinatanggap namin at inaamin namin na kami ay nagkasala sa iyo at ganon din sa aming kapwa. Dalangin po namin na patawarin mo kami, Panginoon, at pakalinisin sa lahat ng aming mga kasalanan. At ganon din naman, pinapatawad namin ang mga nagkasala sa amin. Pagalingin niyo po ang aming mga damdamin mula sa sakit, sa galit, pagkasuklam, sa pagkainggit at sa lahat ng mga negatibong damdamin, Panginoon. Baguhin niyo po ang aming mga puso, punuin ito ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pag-asa at pagpapatawad. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo at ng banal na espiritu at ng iyong
pag-iingat. Ito kami na nagpapasalamat ng buong puso sa iyong mga kamangha-mangha at mga mabubuting gawa sa aming bubuhay. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat, buong puso nagpapasalamat sa iyong pagmamahal at pag-iingat. Salamat po sa pagpapanatili ng aming kalusugan, ng aming kalakasan at kaligtasan at ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa pagtataguyod at pagkakaloob mo ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa hindi mabilang na pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga mabubuting tao sa aming paligid, sa aming mga kaibigan at mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pagtulong mo sa amin upang mapagtagumpayan namin lahat ng mga problema, pagsubok, mga hamon at mga kahirapan ng buhay. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Aming Diyos, hindi ako matatakot o mangangamba sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Tutulungan mo kami at palalakasin. Hindi kami magkakamali sapagkat itutuwid mo at ituturo sa amin ang tamang landas. Hindi ako mag-aalala sa gitna ng krisis at mahirap na sitwasyon sapagkat pagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Ikaw ang makapangyarihan, mapagmahal, Panginoon. Ikaw ang aking tanggulan. Ikaw ang pastor ng aking kaluluwa. Pagkaloob mo sa akin, Panginoon, ang lubos sa kalakasan at karunungan na kinakailangan ko sa bawat araw upang masunod ko ang iyong kalooban at ikaw ay aking mapaglingkuran ng buong lakas, buong puso at buong kaluluwa. Panginoon, hayaan mo ako magpahinga sa iyong piling matapos ang mga nakakapagod na hamon at pagsubok na aking kinaharap. Aluin mo po ako ng iyong pagmamahal at kabutihan upang ako'y mapuno ng pag-asa at kapayapaan. Samahan mo ako sa aking landas na tatahakin upang ako'y maging ligtas at maging payapa sa iyong proteksyon. Diyos, ituro mo sa akin ang tamang landas na dapat kong tahakin. Tulungan mo po akong pumili ng tamang mga desisyon sa aking buhay. Itaas mo po ako kung ako ay nanghihina at punuin ang aking puso ng kagalakan kung ako ay nalulungkot. Palakasin mo po ako kung ako ay nanghihina at pagpalain mo po ako ng kapangyarihang espiritual at kalakasan upang mapagtagumpayan ko lahat ng hamon, pagsubok, tukso, mga suliranin at kahirapan sa aking buhay. Noong Diyos, sinatanggap ko po ang kapangyarihang espiritual, ang pagpapalang pinansyal, ang kalusugan at kagalingan ko at ng aking pamilya. Tinatanggap ko po, Panginoon, ang pagtatagumpay laban sa lahat ng mga tukso, pagsubok, mga suliranin at mga hamon sa buhay. Dinideklara ko, Panginoon, na ako ay magtatagumpay at umunlad sa aking trabaho, sa aking negosyo at sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Ako ay mananagumpay sa lahat ng bagay dahil kasama ko ang Diyos. Panginoong Diyos, tinatanggap ko ang iyong mga pangako ay mangyayari sa aking buhay. Mararanasan ko ang kamangha-manghamang biyaya at pagpapala. At ako ay magtatagumpay sa lahat ng aking gagawin sapagkat kasama ko ang Panginoon. Hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ang sa akin mag-iingat at sa aking papatnubay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po kung pinagpala po kayo sa video na to. Please subscribe po and i-share din po natin upang pati yung iba po ay mapagpala po sa mga salita ng Diyos. At i-like nyo rin po and comment. And sa description below po makikita pa po natin ang ibang mga
videos at mga presentation tungkol sa mga kabutihan at mga salita ng Diyos. Maraming salamat po and God bless.